Jesus. You deserve the highest praise, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Praise Jesus. Falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all you've done before us, all you will believe, sing the song of ages
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cry, Let's continue to worship the Lord. Praise Him, You've been forgiven. If you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. This is the right time, mga kapatid.
Praise the Lord. In Jesus, malayo na tayong makaupo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, tayo tuloy-tuloy na mga kapatid sa ating gawain. Praise God. At aking tinatawagan ang magbibigay pa po rin awit sa ating Panginoon. Praise God. Ang Tony at Alex Gonzaga ng Talaga Church. Praise God. Bluetooth connected. Praise God. So, kasabay na po yung test and offering po na ibigay natin sa ating Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. So kami po ay maghahandog ng papuring awit at kagalakan sa aking puso, mga kapatid, sapagkat kasama ko yung sister ko. Amen. Praise the Lord. Wait, excited po kayo. So sabi sa Psalms 104:7, verse 5, How great is our God, Lord, His power is absolute, His understanding is beyond comprehension, mga kapatid. Amen. Our great is our God, mga kapatid, so yun yung kakantahin namin. Amen. At malaya po kayong sumabay at umawit sa amin, mga kapatid. Amen. Amen. Praise God. So, kailangan po namin talaga mag-1 baka. Praise the Lord. Magpasensya niyo na po. Praise Jesus. Splendor of the King, glory, majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, to see how great is our God. Age to age he stands,
How great is our God. Sing with me, how great is our God. 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 Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. All the praise, glory must be to Jesus only, mga kapatid. Bluetooth disconnected. Praise God. Salamat sa Tony at Gonzaga sisters. Praise God. Walang ibang dakila na pangalan kundi ang ating Panginoon lamang, mga kapatid. Amen. Praise God. Praise God. So tayo na ito tayo, mga kapatid. Praise God. At ating panalangin ang tayo sa offering at aking hinihiling si Sterling to pray po. Dakilan, mapagmahal na Diyos, hindi kami nakupuri, pasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Diyos. Hallelujah. Patuloy po namin na inahandog, Panginoon, ang aming mga kaloob sa iyo, Diyos. Bilang patuloy po sa iyo po, Panginoon, po po sa Diyos. Gawin mo po ito, Panginoon, na hallelujah, isang ahin, Panginoon, namin po, Panginoon. Sa iyo rapan, bless mo po ang bawat buhay, Panginoon. Hallelujah, na nagbibigay sa iyong gawain, hallelujah. Ganun din po, Panginoon, sa hindi ka na nakapagbigay, ikaw nagkakaalam, Panginoon. Higit sa lahat, ang aming mga buhay, isang handog na buhay sa iyong rapan, Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng mga hanap buhay, mga negosyo, hallelujah, at anuman po, Panginoon, pinagkukunan ng source of income ng bawat isa, Diyos. Upang makasunod, Panginoon, sa iyong kautusan at amin din po, Panginoon, maranasan na yung pangako, Panginoon, na mga biyaya mong walang sapat na kalalagyan ng Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa patuloy na mga biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we trust you, Lord. Amen and amen. Praise the Lord. So, hindi tayo na kayo, mga kapatid. So, tayo na lang po na sa mahalagang bahagi na salita. Praise God. Nagawain natin ngayon, mga kapatid. Praise God. So, bago yun, mga kapatid, muli natin papurihan ang ating Panginoon. Nagasabi, Lord, prepare. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Once again, mga kapatid. Hallelujah. Taas natin, mga kapatid, ang ating samantala nakataas ang ating mga kamay. Let's invite the presence of the Lord in this place. Hallelujah. Hayaan natin, mga kapatid, habang tayo sumasamba sa Panginoon, patuloy natin ang madama ang kanyang presensya. Hallelujah. Amen. Sapagkat ito na kapatid ang Panginoon ng ating Panginoon, na tayo na upang siya ating sabay, siya ating papurihan, siya ating pasalamatan, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Malakas na papuri pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, come on, church. Praise God, make a joyful noise unto the Lord all the earth. Hallelujah, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Hallelujah. Lalapit tayo, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon na mayroong awitan. Amen. May kasamang katagumpayan sa ating Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord Jesus. Karapat-dapat kang sasampahin. Karapat-dapat kang luluwalhati. Karapat-dapat kang itataas. Amen. Dito sa kalagitnaan. Hallelujah. Praise God ng mga pagsamba namin ginagawa sa iyo harapan. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Praise be the name of the Lord, and all God's people say, thank you, Jesus. Praise the Lord, amen. At muli tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na muli na naman po niya tayong dinako. Amen, sa lugar nito upang minsan pang tayo po. Amen. Ay magpalakas, amen, magpatibay sa presensya po ng ating dakilang Diyos. Praise God. At sa wala pong pagtatagal, mga kapatid, amen, tayo po ay dadako sa kanyang mga salita, katulad nga po ng aking nabanggit na mga nakaraang araw. Amen. So, ihanda po natin ang ating po mga sarili. Amen. Sa gagawin po natin serbisyo ngayong umagang ito patungkol po sa pakikisa. Amen. Sa paghihirap at pagdurusa po ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise be the name of the Lord. To God be all the glory. At sa lahat po na mayroon po mga Biblia, let's open your Bible in the book of 2 Corinthians. Amen. 2 Corinthians chapter 7. Praise God. So lahat po ba ay meron pong Bible? Praise God. 2 Corinthians chapter 7 verse 1, mga kapatid. Amen. So ang sabi, mga kapatid, ng Bible, ng salita po ng Panginoon dito po sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, ang sabi po rito, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng Espiritu. So take note, mga kapatid. Amen. Habang kausap ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Corinthians, mga kapatid, Church of Corinthians, amen. Lagi niya itong ipinapaalala sa kanila na kung saan ang sabi, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng Espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Praise God, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. So tayo lahat, mga kapatid, ay umukot, manalangin. So hilingin ko po ang aking pong may bahay, kapatid, na siya po ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Praise God. Pagmahal na Diyos, muli kami Yes, Lord Jesus. sa iyong We thank you, Lord. Isang pa po, Panginoon, ang iyong mga salita Hallelujah. ay aming pong nabasa at napakinggan, Panginoon. Yes, Jesus. Ama, sa galang aming sarili, wala po kami kakayanan. Ito po ay unawain at iyong sa lahat ipabuhay. Kung wala po ang iyong kapangyarihan ng ibang Espiritu na sa iyong lukod po sa amin, upang unawain, Panginoon, at ipamuhay ang mga salita mo ito. Tulungan mo kami, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat at kaya-aya, Panginoon, sa iyo na pang sa araw na ito, Diyos.
na kami po, Panginoon, magtamo ng iyong biyaya, Panginoon, hallelujah. Sa pamagitan ng iyong mga salita at sa paggamit mong instrumento sa iyong lingkod, Pastor Billy, O Diyos, ikaw po ang magpuna sa kanya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Anoint mo po siya, bigyan mo po siya ng mga wisdom and knowledge ng prima, O Diyos, upang sa ganun kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasan espiritual, hallelujah. Maging, Panginoon, sa mga makapakinig, Panginoon, maaabot ng pangaral ito, Panginoon, sa mga nanonood, Panginoon, sa FB Live, Panginoon, hallelujah. Pagpalaan mo din sila, Panginoon, na sila din po ay mag-unawa, Diyos, hallelujah, upang sa ganun sila din po magtamo ng kaligtasan na ipinangako mo sa lahat, Panginoon, hallelujah. Papuri at pasasalamat po, Ama, ang pinapabot namin sa iyo, Diyos, na ipagkakaloob sa aming lugar. In the name of Jesus Christ of Nazareth, to God be the glory. We trust you, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Tagamo po tayo na kapatid, malayang makakaupo. So, nais ko pong galing sa inyo ang mga salita po ng Panginoon na nagsasabing panatilihin ang kabanalan na may takot sa Diyos. Panatilihin ang kabanalan na may takot sa Diyos. Kakamayan mo ang iyong katabi at sabihin mo, I'm so blessed that you are happy today. Paglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, malaya na po tayong makakaupo, mga kapatid. Amen. So, manatili ang kabanalan na may takot sa Diyos. Amen. So, mga kapatid, ay bahagi po, amen, ang paglilingkod po natin sa ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise God. Ang salitang kabanalan, mga kapatid, or holiness means, in generally, mga kapatid, it refers to being sacred, amen, morally upright, or spiritually full. Pure, mga kapatid. Amen. Amen. Yung tayo po ay mayroong kasagraduhan, amen, paglilingkod sa ating dakilang Diyos at mayroon tayong tinatawag na kagandang asal. Amen. At higit sa lahat, meron tayong makalangit or spiritual, amen, na kadalisayan, amen, sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. In other words, mga kapatid, as a Christian, amen, holiness means set apart from worldly things. Amen. Amen. So, hiwalayin na po tayo, mga kapatid, doon sa mga bagay na makamundo, amen, na hindi po karapat-dapat, amen, sa paningin, amen, ng ating pong dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya ang pagpapakabanal, mga kapatid ko, ay bahagi po, amen, ang paglilingkod po natin sa ating dakilang Diyos. Amen. Hindi mawawala, amen, ang kabanalan, amen, habang tayo po ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos. In fact, ang sabi nga, mga kapatid, ng Biblia, in Hebrews chapter 12, amen, bababasa natin ang aklat po ng Hebrews chapter 12, verse 14, amen, ang kahalagaan po, amen, ang kabanalan, amen, sa paglilingkod po natin sa Diyos, sapagkat ito po ay bahagi, amen, hallelujah, ng paglilingkod natin sa Diyos. Ang sabi, mga kapatid, ng Hebrews chapter 12, verse 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Amen. So, napakalaga, mga kapatid, sa buhay po natin,
amen, na tayo po ay mamuhay na meron pong kabanalan. Amen. Amen. So alam naman natin na meron pong dalawang uri ng kabanalan. Ang binabanggit po ng Biblia na itinuturo sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Na kinakailangan ito'y ating pong susundin. Amen. Upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating pong mga buhay, sapagkat napakalaga, sapagkat ang bagay na ito ay kinakailangan sa paglilingkod natin. Amen. Sapagkat ang sabi at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Mahalaga ang bawat saglit, minuto at sandali na ginugugol ng bawat isa sa atin sa paglilingkod ng bawat isa sa atin sa ating pong dakilang Diyos. That's why kinakailangang panatiliin natin ang kabanalan na mayroong pagkatakot o takot sa ating pong dakilang Diyos upang ang kabanalan ito ay mapanatili natin sa paglilingkod natin. Amen, sa ating dakilang Diyos, sapagkat without holiness no man shall see the Lord, mga kapatid. Walang makakakita, amen, sa ating dakilang Diyos kung hindi tayo magiging banal. Praise God. Ang Biblia ay nagtuturo ng dalawang uri ng kabanalan. Kabanalang panglabas, amen, at kabanalang pangloob. Amen. Amen. So ang manifestations, mga kapatid, ng kabanalang pangloob, ito, mga kapatid, ay isinasaad, amen, ang pagtanggap ng bawat isa sa atin sa banal na Espiritu Santo na meron po mga bunga, amen, na siyang nagiging gabay, amen, ng paglilingkod po natin sa ating dakilang Diyos upang ang bawat isa po sa atin ay mapanuto sa paglakad po natin sa kabanalan na ipinagkakaloob ng banal na Espiritu Santo na tinanggap po natin sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Amen. Praise God. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay laging napupuspos ng banal na Espiritu Santo ng ating pong dakilang Diyos. Of course, merong ebidensya na tayo ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Amen. So, meaning, mga kapatid, talagang makikita sa buhay po natin ang manifestation ng kabanalan ng bunga ng Espiritu Santo ng ating pong dakilang Diyos na siya namang nagmamanifesto sa kabanalang panglabas na nagiging mirror, amen, or salamin ng mundo at nakikilala na tayo nagliliwanag sapagkat si Kristo ay nasa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang kabanalan, mga kapatid, meron nga pong kasabihan na ang kabanalan ay nakakainis pero nakakalinis. Amen. Amen. Praise God. Sa kaunting tinatawag, mga kapatid, na kasanayan, amen, ay malaking kapakinabangan naman natin ito, amen, pagdating sa mga pang-espiritual na mga bagay. Alam ko, mga kapatid, na mayroong mga mananampalataya na nahihirapan, amen, na sumunod sa kabanalan. Amen. Praise God. Kahit hindi tayo magsalita, mga kapatid, amen, ang sabi nga sa bunga, makikilala, amen, na tayo ay mga tunay na Kristiyano. Sa bunga, mga kapatid. Marami sa atin, mga kapatid, at hindi lamang sa ating simbahan or local church, amen, ang mga mananampalataya ay nahihirapan na sumunod, amen, sa kabanalan sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, hallelujah, kapag pinapanatili natin
Praise God, hallelujah, ang pagkatakot natin sa ating pong dakilang Diyos, hindi po mga kapatid mawawala ang manifestation, amen, ang kabanalan, dala ng banal na Espiritu Santo na taglay natin mga kapatid, samantalang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat ang banal na takot nito mga kapatid, ang siyang nagpapanatili ng kabanalan, amen, na taglay natin, na tinanggap natin mula sa Espiritu Santo ng ating pong Panginoon, sapagkat siya mga kapatid ang gumagabay sa atin upang mapanatili natin ang kabanalan, amen, na mayroong takot sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya holiness is very important aspect in serving the Lord. Amen. Kaya nga, without holiness, no man shall see the Lord. Amen. Mababaliwala ang lahat. Amen. Ang ginugugol nating effort, panahon. Amen. At yung pag-asang inaasahan natin na isang araw makikita natin ang ating pong dakilang Diyos kung hindi naman tayo namumuhay, mga kapatid, amen, na mayroong kabanalan sa ating dakilang Diyos. I tell you, useless ang gagawin natin ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, sapagkat first and foremost things, mga kapatid, kung bakit ikaw at ako ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos, una sa lahat, upang makita natin ng mukhaan ang tagapagligtas ng ating pong mga kaluluwa at magyayari ang mga bagay na yan, mga kapatid, kung tayo ay mamumuhay na mayroong kabanalan at pagkatakot sa ating pong dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. Kaya ang pagpapakabanal, mga kapatid, amen, ito po ay bahagi ng paglilingkod po natin, amen, sa ating pong dakilang Diyos. Amen. At ako'y naniniwala na tayong lahat, mga kapatid, ay nagnanais na mapanatili ang kabanalan na mayroong pagkatakot sa ating pong dakilang Diyos, at sinisikap natin, mga kapatid, na madalisay natin o dalisayin natin, mga kapatid, ang ating pong mga sarili sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Amen. At alam natin, mga kapatid, na ang center ng ating pong buhay, amen, ay ang ating pong puso. Amen. Praise God. Na kung saan ang pusong ito, mga kapatid, ang siyang tinitingnan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kung ang Kristiyano or ang bawat isa sa atin na naandito, amen, hallelujah, ay namumuhay, praise God, na mayroong kabanalan sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng Book of Matthew chapter 5, verse 8, mga kapatid. Amen. Praise God. Sa Book of Matthew chapter 5, verse 8, ang sabi po ng Biblia, ito po ay tumutukoy, amen, sa kadalisayan ng ating pong mga puso sa harapan po ng ating pong dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi, mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, ako'y naniniwala na tayong lahat, amen, ay patungo po doon sa pagkadalisay ng ating po mga puso, meaning tayo, mga kapatid, ay pinapanatili, praise God, ang kabanalan na mayroong takot sa ating dakilang Diyos. Amen. Na kung saan lahat tayo, mga kapatid, na naandito ay nagnanais or nagnanasa na isang araw, amen, makakarap natin ang mukhaan, amen, ang ating Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. That's why the church is moving, amen, to perfection. Praise God. Amen. Patungo tayo, mga kapatid, amen, doon sa tinatawag na ang pagkadalisay, amen, ang ating spiritual, amen, na paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Kung tayo, mga kapatid, amen, ay mayroong higit na pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Hindi natin, mga kapatid, kumbaga sa salitang katagal
kalugan mga kapatid ay hindi natin pinaglalandakan na tayo po ay mga banal, mga perpektong mga tao, hindi natin ipinagmamalakihan. Amen. Sapagkat alam natin na habang tayo nakatungtong dito sa lupa, subject pa rin tayo mga kapatid sa tinatawag na pagkakasala. Amen. Ang sabi nga ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Ngunit malaking pasalamat natin sa Diyos. By the grace of God, mga kapatid, amen, ginawa tayong kaya-haya at karapat-dapat sa paningin ng ating pong dakilang Diyos. That's why sa pananatili natin, mga kapatid, na merong kabanalan at pagkatakot, mga kapatid, sa ating pong dakilang Diyos, amen, hindi man tayo, mga kapatid, totally, amen, nagiging dalisay sa harapan ng ating pong Panginoon. But the church, I believe, is moving to perfection. Amen. Amen. So we are going to perfection, mga kapatid. Still manatili lang tayo, mga kapatid. Amen. Na mayroong kadalisayan ng ating pong mga puso sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen. And I believe, mga kapatid, amen, mapapanatili natin ang kabanalan na mayroong takot sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pong dakilang Panginoon. Praise God. Ang sabi nga, mga kapatid, ng Philippians chapter 3, verse 12. Amen. Na kung saan, mga kapatid, binabanggit ko dito, mga kapatid, ang bagay na ito para tayo, mga kapatid, sa buhay natin ay hindi tayo, amen, nagmamalaki, nagmamataas. Bagkus tayo, mga kapatid, higit sa lahat ay kinakailangang magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi, hindi sa ako'y nagtamo na. Amen. Yung tayo, mga kapatid, ay mayroong totally, amen, na kaya at karapat-dapat sa paningin ng ating pong Panginoon. Ngunit ako'y lubos na, kundi nagpapatuloy ako. Meaning lahat ng bagay na ginagawa natin na karapat-dapat, amen, sa paningin ng Diyos, ay ginagawa natin ito sapagkat ito ang kalooban ng ating pong Panginoon. Baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Amen. Hindi tayo, mga kapatid, amen, sagradong-sagrado or perfectong-perfecto, mga kapatid, sapagkat ang ating pong laman ay mahina. Amen. Yung ating pong fleshly desire sometimes, mga kapatid, amen, ay umeentra, amen, sa ating pong mga buhay. Ngunit isang malaking ipinagpapasalamat natin, amen, sa ating dakilang Diyos na mayroong salita ng Diyos na laging nagpapaalala sa ating mga kapatid, praise God, na tayo'y mamuhay na mayroong kabanalan, amen, sa harapan ng ating pong dakilang Diyos, sapagkat sa mga bagay nito, mga kapatid, ang pangako ng ating pong dakilang Diyos, amen, ay kanyang ipagkakaloob sa bawat isa sa atin kung tayo mananatili, amen, na mayroong kabanalan at pagkatakot sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Praise God. Amen. So this is the promise of our Lord Jesus Christ. Amen. Pangako yan ng ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Na ipapanatili niya sa lahat ng mga mananampalataya ang kabanalan. Amen. At taglay ng ating dakilang Diyos kung tayo'y mananatili na mayroong pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Amen. So lahat tayo, mga kapatid, na naandito ay binigyan, amen, ng ating dakilang Diyos ng babala sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Tungkol po doon sa pagsunod natin at sa ipapabuhay natin, amen, na kabanalan. Ito po ay warning, babala.
Praise God. Ang sabi nga po mga kapatid ng 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Amen. So 2 Corinthians chapter 6, verse 14 mga kapatid. Ang sabi po mga kapatid ng Biblia, in 2 Corinthians chapter 6, verse 14, ang sabi po rito, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Amen. So ito mga kapatid ay, amen, isinulat ni Apostol Pablo, ang sabi ko nga mga kapatid, habang kausap niya ang mga Corinthians believers, amen, patungkol po sa pamumuhay, amen, na ayon sa kabanalan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa lahat po ng mga mananampalataya doon sa Corinto, na huwag kayong makipamatok na kabilang sa mga di nagsisisampalataya. Amen. So hindi sinabi mga kapatid na hindi tayo makipagkaibigan sa ating pong kapwa-tao. Ang ibig lang mga kapatid, ipaiwating ni Apostol Pablo, amen, sa talatang ito, na anumang mga bagay na ginagawa po ng tao na hindi kaya-aya at karapat-dapat sa harapan ng ating pong Panginoon, ito ang hindi po natin dapat gagawin. Amen. Hallelujah. Bilang tayo ay mga Kristiyanong naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Lalo pat mga kapatid, amen, patungkol po, amen, sa pananalig at pananampalataya po natin sa ating pong dakilang Diyos, sapagkat ang sabi nga mga kapatid, amen, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Praise God. Kaya ang bagay nito mga kapatid ay dapat po natin isaalang-alang sa pamumuhay natin bilang tayo mga Kristiyano. Amen, na dapat hindi mabahiran ang kabanalan na pinagkaloob sa atin, amen, ng ating Panginoon, at taglay natin sa pagsunod natin, amen, sa Diyos, na bagamat tayo mga kapatid ay namumuhay, amen, sa mundong ito na batbat ng kasalanan, ay hindi tayo mabahiran ng anumang pagkakasala na gawa, amen, ng mundo o ng sanlibutan. That's why binibigyan tayo ng babala ng salita po ng ating pong Panginoon, na hindi tayo mga kapatid makipamatok, amen, ang kabilang sa mga di nagsisisampalataya. Amen. Alam natin na malakas po mga kapatid ang hatak ng kasalanan ng mundo. Kaya bantayan po natin mga kapatid, amen, ang kabanalang taglay ng bawat isa sa atin na tinanggap po natin sa atin pong dakilang Diyos. Praise God. Kasi may mga mananampalataya pa rin na hindi nakapagbabantay, amen, sa kanila pong sarili. Kailangan natin mga kapatid ang bagay nito, amen, sapagkat holiness is very important mga kapatid. Napakalaga ng kabanalan, amen, sa pamumuhay natin bilang tayo ay mga naglilingkod, amen, sa ating pong dakilang Diyos. Praise God. Ang sabi nga mga kapatid ng 1 Peter chapter 1 verse 15. 1 Peter chapter 1 verse 15 up to 16 mga kapatid. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 15 up to 16, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Amen. Mula pa sa sinaunang tao mga kapatid na nilikha ng ating pong Panginoon. Amen. So one of the attributes na ibinahagi ng ating pong Panginoon ay yung kabanalan. Amen. Praise God, sapagkat, amen, so we are created, amen, with the image, amen, of our God mga kapatid. Tayo ay kawangis
ng ating dakilang Diyos, which is yung namumuhay na mayroong kabanalan. Kaya nga, ang Diyos ay banal, sapagkat siya ay tumawag sa atin mga kapatid. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Praise God. Mahirap, mga kapatid, ang bagay na ito na binabanggit na Apostol Pedro. Amen. Sa bawat mananampalataya na tinawag ng ating Panginoon na mamuhay ng mayroong kabanalan. Ngunit alam natin mga kapatid, pagdating sa pamumuhay ng mga mananampalataya, amen, may mga bagay tayo mga kapatid na minsan ay nakakaligtaan, amen, sa pagsunod at paglilingkod po natin sa ating pong dakilang Diyos. Amen, kasi sometimes mga kapatid, amen, yung lahat ng paraan ng pamumuhay patungkol sa pagsunod sa kabanalan, minsan ay hindi po natin ito, amen, ay pamumuhay. Praise God. Hallelujah. Kaya kung ang Diyos ay banal, na siyang tumawag sa atin, so maging banal tayo sa lahat ng uri ng ating pong pamumuhay. Saan man tayo mga kapatid dalhin ang ating pong mga paa, amen, tayo man ay nasa ating pong pamamay, tayo man ay nasa trabaho, so tayo man mga kapatid, amen, ay nasa eskwelahan, amen, tayo man ay namamalengke, tayo man ay nakasakay sa iba't ibang sasakyan mga kapatid, amen, huwag mawaglit, amen, ang lahat ng pamamaraan, amen, hallelujah, pagdating sa pamumuhay na naukol sa kabanalan ay atin po itong ipamuhay sapagkat banal ang tumawag sa atin. That's why maging banal naman tayo sa lahat ng uri or paraan ng ating pong pamumuhay. Amen! Praise God! So palakpakan natin ang ating Panginoon. In 2 Corinthians chapter 6, verse 16, mga kapatid. Second Corinthians chapter 6, verse 16. At anong pakikipag-isa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging akin. Amen! Amen! Kaya ang bagay na ito mga kapatid ay isang babala, amen, ang salita po ng Diyos, amen, patungkol po sa tinatawag na kabanalan. Amen. Amen. Praise God. Sapagkat tayo'y templo mga kapatid ng ating dakilang Diyos na buhay at tayo'y kanyang bayan. Praise God. Praise God. Hindi mananan, amen, ang ating dakilang Diyos sa gawa po mga kapatid ng tao. Praise God. Kundi ang Diyos mga kapatid ay mananan, amen, sa puso ng tao, sa kanyang nilikha, which is tayo, bilang tayo ay templo ng ating Panginoon. Amen, sa ating nananan, amen, ang ating dakilang Diyos. Kung ang Diyos, mga kapatid, ay nananahan sa atin, praise God, ang buhay natin, mga kapatid, ay magiging ihemplo, amen, sa mundong ito, sapagkat ang kabanalan ay makikita ng sanlibutan na tayo mayroong katwiran, na mayroong pagsunod, amen, sa salita po ng ating dakilang Diyos at namumuhay na mayroong kabanalan, amen, sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat tayo ang templo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Thank you, Kaya Jesus. ang babalang ito, mga kapatid,
amen, ay bigyan natin ng pansin, amen, sa buhay natin upang hindi tayo, mga kapatid, praise God, mawalay sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos tungo, amen, sa pangako ng ating pong dakilang Diyos. At alam naman natin na ang langit ay pawang, amen, pang-spiritual or mga makalangit na bagay lang, amen, ang nababagay, praise God, sa lugar na iyon. Ngunit kung ang buhay natin, mga kapatid, amen, ay hindi natin isinasaalang-alang, amen, sa kabanalan na nagbibigay, praise God, ng ababala sa pagsunod natin, amen, sa paglilingkod natin sa Diyos, and also, mga kapatid, sa kabanalang binabanggit po ng Biblia, amen. So I tell you, I sad to say, isang bagay, mga kapatid, ang masasabi kong nakakalungkot sa buhay po natin, amen, without holiness, mga kapatid, amen, so we can do nothing. Mababaliwala, mga kapatid, amen, ang ninanais natin na pangako ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya nga kailangan natin, mga kapatid, na mapanatili ang kabanalan na mayroong takot sa ating dakilang Diyos. Amen. But the big question is this, mga kapatid. So, papaano natin? Mga kapatid, mapapanatili ang kabanalan na mayroong takot, amen, sa ating pong dakilang Diyos. Praise God, sapagkat alam natin, mga kapatid ko, na ang laman natin ay mayroong ang kainang taglay. Pero tandaan natin ang salita ni Apostol Pablo na sa bawat kainang taglay niya, dito siya, mga kapatid, nagkakaroon ng tinatawag na kalakasan. Amen. Sometimes, amen, ang kabanalan ay nagiging kainan ng bawat isa sa atin, amen, na sumusunod sa ating pong dakilang Diyos. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, na katulad na sinabi ni Apostol Pablo na sa kanyang taglay na kainan, doon siya, mga kapatid, nagiging malakas sa harapan ng ating pong Panginoon. In other words, mga kapatid, meron siyang taglay. Amen, hallelujah. Hallelujah, na takot. Amen, sa ating dakilang Diyos na hindi niya gawin ang ipinag-uutos ng ating Panginoon. Amen. Amen, sapagkat ang desire, amen, ng ating pong mga laman ay pawang laban, amen, sa espiritu ng ating Panginoon. It's against, mga kapatid, the principles of holiness ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kasi kapag ang laman natin, mga kapatid, ay hindi nagpasailalim, amen, sa espiritu ng ating pong dakilang Diyos, amen, hallelujah, hindi talaga tayo, mga kapatid, hallelujah, makakapanatili, amen, ang kabanalan, praise God, na mayroong takot sa Panginoon. Kaya, paano natin, mga kapatid, mapapanatili, amen, ang kabanalan na mayroong takot sa ating pong dakilang Diyos? Praise God. Ang sabi nga ng Romans chapter 7 verse 15 up to 20, amen, ito yung tinutukoy ni Apostol Pablo, mga kapatid, amen, kung atin pong babasahin ang salita po ng Panginoon sa Romans chapter 7 verse 15 up to 20, mga kapatid. Sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman. So tingnan nyo, Kristiyano na, amen, si Apostol Pablo, amen, it refers sa bawat isa sa atin. Sometimes, para bang ang ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, hindi natin nalalaman kung ito ba ay ugma at tama sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, amen, ang ginagawa ko, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko.
Tingnan nyo mga kapatid na kahit mayroong katuruan patungkol sa kabanalan, may mga Kristiyano pa rin na nahihirapan. Amen, na sumunod. Amen, doon sa tinatawag na kabanalan. So tandaan natin, dalawa lang mga kapatid, ang uri ng kabanalan ay tinuturo ng Biblia. Kabanalang panglabas at kabanalang pangloob. Amen. Yung kabanalang pangloob mga kapatid, yan yung manifestation ng fruit of the Spirit na tinanggap natin sa Panginoon, na siyang nagiging guide natin para tayo mamuhay na mayroong kabanalan. At kung nasa sa atin yan mga kapatid, taglay natin yan, magmamanifesto ang kabanalang nasa sa loob. Amen, doon sa kabanalang panglabas. Kaya makikita nyo mga kapatid yung mga amen, Pentecostal, amen, sapagkat alam natin meron tayong amen, sinusunod na fundamental doctrines, amen, para tayo maging kaya at karapat-dapat, hindi lamang sa harapan ng ating dakilang Diyos, maging sa harapan din po ng ating pong kapwa-tao na ipasalamin natin ang buhay ng isang mananampalataya na naglilingkod sa Diyos. Kaya nga ang mga Pentecostal believers, amen, sa mga babae, hindi nagpapaputol mga kapatid ng buhok. Amen. Yan ay palatandaan mga kapatid na pinananatili nila ang kabanalan na mayroong takot sa ating dakilang Diyos, na kahit yung split ends ng kanilang buhok ay hindi kinakailangang malapatan mga kapatid ng scissors ng gunting mga kapatid. Amen. Sapagkat cutting hairs is a cat's glory. Amen. Praise God. And beside that mga kapatid, kapag tayo ay, amen, sa mga babae ay nagpapagupit, amen, ito'y nagpapakita ng we have a rebellious spirit mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng rebellious spirit dahil, amen, alam natin na ang cutting share is a catch, ang glory ng ating Panginoon. Para bang pinuputol natin, amen, ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, sapagkat in fact mga kapatid, ang mahabang buhok, amen, ay, amen, pang-cover yan, amen, ng mga kababaihan. Amen! Amen! Praise God! So palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nararapat lang mga kapatid sa mga kababaihan na mamuhay tayo na mayroong kabanalan. Amen. Amen. Praise God, yung mahaba ang palda, amen, lampas hanggang hita mga kapatid. Amen. Lampas dito mga kapatid. O maaari pa, amen, bago dumating po doon sa bokong-bokong. Praise God. So, iyan po yung ating pong tinatawag na katuruan. Amen. Ang apostolikong mananampalataya. Amen. Na kung saan ang mga kababaihan, mga kapatid, ay dapat may mahabang palda. Amen. The reason why, mga kapatid, sapagkat hindi natin, mga kapatid, amen, inaasahan na sometimes magiging daan tayo ng pagkakasala ng ating pong kapwa-tao. Lalo-lalo na mga kapatid sa pagsakay natin sa mga sasakyan. Amen. Makita man natin yung mga kostumbre ng mga kababaihan na nagpapalda ng maiksi, mga kapatid. Pagdating doon sa sakyan, amen, hallelujah, matingnan lang ng kakaibang tingin, kumbaga sa tiger look. Pilit ba naman mga kapatid babatakin yung maiksing palda? Magsusuot ka ng maiksi, tapos babatakin mo para lang hindi makita ang kaluluwa. Sino nagkakasala mga kapatid? Yung nakakita o yung, amen, nagpapalda ng maiksi? Iba yung mga nagpapalda ng maiksi sapagkat sila po ang nagiging daan ng pagkakasala ng kanila pong kapwa-tao. Amen. So, binabanggit natin mga kapatid ang bagay nito sapagkat ito po yung ating pong pananampalataya. Amen. Naglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. Amen. Para mapanuto tayo, amen, sa kabanalan ng tinuturo ng Biblia. Kasi sometimes, mga kapatid, ang sabi nga ng Bible, na kahit si Apostol Pablo,
amen, hallelujah, na Kristiyano na, hindi pa rin niya masigurado kung tama at angkop ang kanyang ginagawang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapwat ang kinapapuotan ko yun ang ginagawa ko. Meaning, mga kapatid, hindi talaga, amen, totally surrendered itong si Apostol Pablo, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Amen. At kung ito, mga kapatid, ay ambing natin sa church ng Panginoon, sometimes may mga Kristiyanong ganito pa rin ang kanilang ipinamumuhay, mga kapatid. Amen. Kaya nga ang sabi, tabi-tabi po, amen, bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Amen. Amen. Hello. Amen. Praise God. Love niyo ba si Pastor? Amen. Praise God. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko ay sa 16, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya nga ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. So yun naman pala ang rason, mga kapatid, kung bakit kahit Kristiyano na siya, amen, at hindi niya nalalaman na tama yung kanyang ginagawa o mali, amen, at hindi niya na ipamumuhay ang nawungkol sa Panginoon. Dahil nga po, mga kapatid, amen, dahil sa ang kasalanan, amen, ang tumitira sa akin. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid sa aking laman, ay tuloy hindi tumitira anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. So tingnan nyo, mga kapatid, talagang ang atin pong laman ay mahina. Datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na tuloy na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Amen. Kaya napakalaking impact, mga kapatid, ng kasalanan. Amen. Ng mundo, ang mapapasa atin kung ito, mga kapatid, amen, ay ma-adapt natin. Amen, sa paglilingkod natin. Amen, sa ating pong dakilang Diyos. Ang kabanalang ito, mga kapatid, ay hindi mapapanatili natin sa buhay po natin. Amen. Praise God. Kaya nga kahit ang, amen, mga Kristiyano, sa ating pong kapanahunan ngayon, ay nahihirapan na ipamuhay ang bagay nito. Praise God. Kaya nga, ang salita po ng ating pong Panginoon, amen, ay nagtuturo sa atin, amen, na tayo po ay maging banal, amen, nang naayon, mga kapatid, amen, sa salita po ng ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya ang bagay nito, mga kapatid, amen, ay binabanggit ng Biblia. Praise God, sapagkat sa pamamagitan nito, amen, ay napapanatili natin, amen, ang kabanalan na mayroong pagkatakot sa ating Panginoon. Romans chapter 1 verse 4, amen, Romans chapter 1 verse 4. Praise God. Na ipinayag ng anak ng Diyos na mayroong kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa makatuwid bagay si Jesu Kristo na Panginoon natin. Amen.
Praise God. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito mga kapatid, amen. Binanggit ni Apostol Pablo ang mga bagay nito kung paano natin mapapanatili, amen, ang kabanalan na mayroong takot sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Nabanggit natin yan at nabasa natin sa 2 Corinthians chapter 6, verse 17 to 20. Dahil nga po mga kapatid, amen, sa kahinaan ng laman, amen, hallelujah, hindi na ipamumuhay ni Apostol Pablo, amen, ang kabanalan dahil ang kasalanan ay nananatili, amen, sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, sa oras na ito tayo po ay tatayo. Amen. Alam po mga kapatid na desire ng bawat isa sa atin, amen, na mapanatili natin, amen, ang kabanalan. Amen, na mayroong pagkatakot sa atin pong dakilang Diyos. Praise God. Binibigyan ng pansin ng salita po ng Diyos na tayo'y magpakabanal sapagkat tayo'y banal, sapagkat ang Diyos ang tumawag sa atin, magpakabanal naman tayo sa lahat ng uri, amen, ng ating pong mga pamumuhay. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, bago po tayo dadako sa ating pong communion service, amen, praise God. Ang sabi po mga kapatid ng 2 Corinthians, amen, habang tayo mga kapatid ay nag-aalala ng ating pong mga sarili, amen, sa pagtanggap po natin sa ating dakilang Panginoon, praise God. Ang sabi po mga kapatid ng 2 Corinthians chapter 11, praise God. Thank you, Jesus. Bago tayo mga kapatid, praise God. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. Amen. So tayo mga kapatid ay dadako sa ating pong communion service. Katulad nga po ng aking pong nabanggit mga kapatid. So ihanda po natin ang ating pong mga sarili. Amen. Sapagkat ang bagay na gagawin po natin sa Diyos ay, amen, sagrado at hindi po ito biro-biro. Sapagkat dito nakasalalay mga kapatid ang katapatan natin sa pakikisa po natin sa ating dakilang Diyos. Sapagkat bago gawin ang ating pong dakilang Diyos ang bagay nito, siya po ay pinagkalulo nitong si Judas. Amen. At kung naniniwala na walang Judas dito mga kapatid sa loob ng church, maaaring sa labas mga kapatid ng church, amen, marami pong Judas. Amen. Si Judas mga kapatid ay ipinagkalulo niya ang ating pong Panginoong Kristo sa pamamagitan ng 30 pieces of silvers, amen, para lamang madakip ang ating pong dakilang Panginoon. Kaya bago mga kapatid nangyari ang bagay nito, amen, habang sila mga kapatid ay naroon sa pero sa taas ng isang gusali mga kapatid, naganda ang kanyang mga disciples ng dulang bilang pakikisa sa paghihirap, amen, ng ating pong dakilang Panginoon. Praise God. Kaya nga mga kapatid, bago po tayo mag-take, amen, ng bagay nito, nais ko lang pong basahin ang paalala ni Apostol Pablo, praise God, sa Iglesia ng Corinthians, amen, maging sa Iglesia po ito sa Iglesia po ng Daraga mga kapatid, amen. Ang sabi po mga kapatid ng 1 Corinthians chapter 11 verse 28, malaga po ang bagay nito, amen, sa buhay po natin bilang tayo mga mananampalataya, amen,
nagnanais na makiisa, amen, sa ating pong dakilang Diyos, hanggang siya tayo, mga kapatid, hallelujah, ay tanggapin ng Panginoon doon sa kaniyang kaharian. Amen. So ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 28, before na tayo po'y makiisa sa ating pong gagawin, amen, na communion service sa oras nito. Ang sabi po rito, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. Amen. At saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Pag sinabing siya sa atin, mga kapatid, so pag-aralan natin ang sarili natin kung tayo ba ay karapat-dapat sa harapan ng Diyos, meaning wala pang nakatago, mga kapatid, or lihim, mga kapatid, sa ating mga puso na hindi nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Meaning yung mga bagay na pagkakasala, amen, na hindi natin na pagsisisihan. So by this time, mga kapatid, ipinapaalala ni Apostol Pablo ang mga bagay nito para ma-aware po tayo. Mabigyan po tayo ng babala. Sapagkat ang sabi ng verse 29, ang sabi po ng verse 29, mga kapatid, amen. Ang sabi ng verse 29, bago po tayo mag-take ng communion service, sapagkat mahalaga po ang bagay nito, sapagkat dito nakasalalay, amen, ang spiritual or established na paglilingkod natin sa Diyos. Sapagkat, the reason why, mga kapatid, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kaniyang sarili. Amen. Umiinom, kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng ating dakilang Diyos. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, bago tayo, mga kapatid, dadako sa ating pong communion service, praise God, dadako tayo sa pagsisiyasat ng ating pong mga sarili. Amen. So bago yan, mga kapatid, awit tayo sa ating pong dakilang Diyos. At habang tayo, mga kapatid, ay sinesearch natin ang ating sarili, kung meron pa bang nakatago na lihim o kaya ay kasalanan na ipinabubuhay na hindi kaya-aya sa harapan ng Diyos. Bago tayo makiisa sa bagay na gagawin natin, ngayon pa lang, amen, ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Awitin natin ang isang awitin na nagsasabi, siya sa atin, O Jesus, ang puso ko. Hayaan natin, mga kapatid, na before we take, hallelujah, these communions, amen, or partake these things, mga kapatid, for the remembrance of our Lord, Jesus Christ. So we must search, amen, our hearts. So we must search our spirit, mga kapatid. Our serving, yung paglilingkod natin, mga kapatid, sa ating dakilang Diyos. Baka meron pa mga kasalanang ipinabubuhay natin na hindi karapat-dapat sa Kanya. Amen. Paalala ni Apostol Pablo, mismo sa ating sarili, tayo ang hahatol sa ating mga sarili. Sa mga bagay nito, sa hindi natin, mga kapatid, pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya bago tayo makiisa sa gagawin natin sa oras nito, mga kapatid, mahalaga na siyasatin natin, pag-aralan natin, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan na nagagawa sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Mahalaga ang kalagayan ng spiritual na paglilingkod natin sa Diyos. Amen. Mahalaga ang pamumuhay na mayroong kabanalan at pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Kaya ngayon pa lang, amen, huwag kang
So don't be shy. Amen. God is willing to forgive us, mga kapatid, and to cleanse us. Amen. Willing ang Panginoon na linisin tayo, patawarin tayo sa lahat ng ating mga ginagawang pagkukulang at pagkakamali. Amen. Sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat I believe na kung ikaw at ako ay magpapakumbaba at lalapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoon, kakalimutan ng Diyos ang lahat ng kasalanan na iyong ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Ikaw ay totally, amen, nababaguhin ng ating dakilang Diyos. Sige, mga kapatid, for the very last time, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Nagpapakumbaba, sumasamo mo sa harap ng patay. Sige, mga kapatid. Hallelujah. Bago tayo mag-isas hallelujah. Malaga na siya sa ating natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Magpakumbaba tayo, lumapit tayo sa ating dakilang Panginoon. Amen. Sing it for the very, very last time. Lumalapit. Hallelujah, hallelujah. Sa kabanalan mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay napagtanto, o aking Jesus. Amen. Iham natin, mga kapatid. Praise God. Ako po, mga kapatid, ay mag-o-offer ng panalangin. Amen. Sa bawat isa po sa atin na naandito. Amen. Sapagkat mahalaga ang panalangin. Amen. Ang bawat isa sa atin na ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Habang nakataas ang ating pong mga kamay at nakapikit ang ating pong mga matatanda na tayo patuloy na nagpapakumbaba, tayo lahat ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ako po ay mananalangin patungkol po sa forgiveness, kapatawaran ng ating pong mga kasalanan. Amen. Sa harapan ng ating dakilang Diyos. Mahabaging Diyos at amang banal, lubos po akong nagpupuri at nagpapasalamat sa mga oras nito. Amen. Kami, O Diyos, ay patuloy niyo pong pinagkaisa sa isang hangarin, sa isang layunin dakilang Diyos, na muli po kami, Panginoon, hallelujah, makiisa. Praise God. Amen. Sa iyong paghihirap. Amen. Alang-alang sa kaligtasan ng bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Lord, kung kami man, Panginoon, hallelujah, ay nakakagawa ng pagkakasala at labag sa iyong kalooban, dakilang Diyos, ito man ay ayag o ito man ay alihin. At sa palagay namin, Panginoon, ay nahirapan kami na sumunod ayon sa iyong kalooban. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang aking mga kapatiran na naandito. Hallelujah, inyo pong patawarin bawat isa sa amin na naandito, Panginoon. Ayaw pong pakalinisin naman upang kami po, Panginoon, ay magtamo ng kabagan at awa at higit sa lahat kapatawaran. Amen. Sa amin po mga kasalanan na nagagawa sa iyong harapan, dakilang Diyos. Pakalinisin niyo po, Panginoon, ang amin po mga puso, ang amin po mga kaisipan. Hallelujah. At patuloy niyo kami, Panginoon, gawing karapat-dapat sa iyong paningin upang kami, O Diyos, ay madatnan ninyo ng naayon sa iyong kalooban, dakilang Diyos. Alam po namin na kami, O Diyos, ay mahina. Amen.
Amen. Alam po namin, Panginoon, na mayroong hangganan ang aming pong kakayanan na sumunod sa iyong mga salita. Ngunit dahil sa iyong kahabagan at awa at biyaya, Panginoon, ito, Diyos, ay aming naisusupay. Ito, Diyos, ay aming nagagawa. Sapagkat ikaw ay mayroong pangako, Panginoon, na kami, O Diyos, hallelujah, amen, ay yung kukuhanin at yung kakapilingin, Panginoon, sa iyong karyan. Kaya dalangin po, Panginoon, ang aming po mga kapatiran na nandito, ay niyo po patawarin sa lahat ng aming po mga nagagawang pagkakasala upang kami, O Diyos, ay magtamo ng kapatawaran, kaawaan at kabagan. Amen. Na nagmumula sa dakilang Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin naman, sinasamba. And to God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Ang sabi ng verse 24, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, praise God, andyan na po yung sarong ng tinapay. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At samantalang i-distribute yung saro at gayon din po yung tinapay. So paalala lang mga kapatid, kung laban sa inyong kalooban ang gagawin natin. Amen. So wag po kayong makisa. Amen. Pero kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat kayo, amen, at totally talagang kayo ay nagsisi ng inyong mga kasalanan, praise God. Hallelujah. Pastor, baptize lang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yung mabaptize. Yung mga baptize lang po. Yung baptize lang po sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, paki-distribute na lang po yung saro at gayon din po ang bago tayo meron na po bang lahat mga kapatid, tinapay at saro? Praise God. So, praise God, saro na yan mga kapatid. Amen ay nagsasalarawan po yan ng dugo po ng ating Panginoong Hesus. At ang tinapay na yan mga kapatid ay nagsasalarawan po ng katawan ng ating dakilang Diyos na siya po, amen, binibigyan ng pansin ng Biblia bilang pag-aalaala sa ating Panginoong Hesus. Praise God. So meron na po bang lahat? Bigyan mo na sila. Pati ako. Praise God. So yung tinapay, praise God. Kompleto na po bang lahat mga kapatid? Praise God. Amen. Praise the Lord. Praise God. So kung meron na po lahat, pero lang po doon sa hindi pa po baptize, amen, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng verse 25, amen, matapos lang magpasalamat at pagputol-putulin ang tinapay at ipamahagi ng saro, mga kapatid, amen. Ang sabi, at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. So verse 25, at gayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin.
Praise God. So itaas po natin ang saro at gayon din po ang tinapay. Praise God. Praise God. Palampakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Let's clap our hands to Jesus. Mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. At samantalang tayo mga kapatid ay nananatili mga katayo. Praise God. Patuloy tayong sasamba sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church, let's feel the presence of the Lord in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Kapuri-puri ka po, Diyos. Hallelujah. 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 Sige mga kapatid. Yes. Praise God. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Tunay na dakilang Diyos na pinaglilingkuran natin mga kapatid. Hallelujah. Na ang kanyang biyaya ay patuloy na pinagagaloy sa ating kalagitnaan. Amen. Na bagaman tayo mga kapatid ay naging makasalanan sa kanyang harapan, ginawa niya tayong bago. Amen. Praise God. Pinatawad tayo mga kapatid sa ating mga pagkakasala. Amen. By the grace of God. Amen. Naging karapat-dapat tayo sa kanyang paningin. Kaya karapat-dapat lang siya papurihan. Karapat-dapat lang siya pasalamatan mga kapatid. Yes, come on. Paglayin natin mga kapatid. Hallelujah. Ang pag-ibig at pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Oh, thank you, Jesus. Sige mga kapatid. Hallelujah. Pinagkaisa tayo ng ating Panginoon sa oras na ito. Amen. Muli namin pinagagama sa atin ang mayamang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Sige mga kapatid, patuloy lang natin buksan ang ating mga puso sa ating dakilang Diyos. Amen. Alam natin at patig natin ang kagalakan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Na ginawa ng bawat isa sa atin na tayo ay nag-iisa. Amen. Sa paghihirap at pagdurusa ng ating Panginoon upang ikaw at ako'y ating alalahanin ang mga bagay na yan sapagkat inibig tayo at minamahal tayo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Sa patuloy na buhay. Salamat, Panginoon, sa
paningin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, O God. Thank you for the healing. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you for everything, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Walang imposible sa Diyos. Praise God. Praise the Lord. Imposible sa Diyos. Shall we worship the Lord? Ibigay natin ang pinaka-best worship, pinakamataas na pagsamba. Amen ang nararapat para sa ating kabilang Diyos. Hallelujah! Amen! We are serving the good God. Amen! We are serving the good God. Amen! Praise God! Naglilingkod tayo sa mabuting Diyos. At tayo pinaglilingkuran ng mabuting Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Oh, Jesus! Praise the name of the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Amen! Salamat! Amen! Sa revival ng ating mga puso, ating pong nadama. Amen. Sa mga oras nito at tunay mga kapatid na ang Panginoon ay hindi po nagpapabaya sa bawat isa sa atin at lagi niya tayong amen, inaalaala. Amen. Praise God. Sa paglilingkod natin sa Diyos, amen, na tayo ay laging mamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban. At minsan pa mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And to God be all the glory. At bago po tayo mga kapatid mag-iwaiwalay, so reminders lang, amen, yung ating pong nalalapit na Thanksgiving year, New Year celebration.